Morning po, welcome to Lighthouse Church, welcome to Lighthouse Sundays, and welcome home. Uh, Opo, naka-formal po ako ngayon. Hindi ko rin alam, no? Siguro, excited lang ako to preach the Word of God today. To Sunday, I think, na nakapagpahinga po ako na mag-preach. So, salamat po sa ating mga pastors that preach with us or preach to us, okay, for the past 2 weeks. And next week po, be excited, no? Nag-invite tayo ng matindi mga preachers din natin. Amen? Grabe, magugulat po kayo. Talagang matitindi ang gagamitin ng Panginoon. Anyway, next week po ata ang, ano po, no? Ang ating, tawag doon? Holy Week. Sino po dito magbabakasyon po kayo kasamang pamilya po ninyo? Ayan. Pupunta po kayo ng Nalshan, ganyan. Pupunta kayo ng beach. May mga ganun po ba? Ayan. Let's take this time and opportunity to celebrate it with our family. Amen? So, kamakailan po na pag-usapan natin sa church ang hamartiology or the study and the doctrine of sin. O, nakita po natin yung weight, reality, at damage ng kasalanan sa buhay ng isang tao. So, mabigat pala ang kasalanan. At sa totoo po niyan, wala namang levels ang kasalanan. Kasi sa Lord, malaki, maliit, lahat po yan kasalanan sa kanyang harapan. Pero alam niyo po ba, in the Bible, specifically in the book of Revelation, okay, nag-mention ang Panginoon ng kasalanan, okay, na makailang beses nahaharapin ng tao, lalo ng simbahan, okay, and that's the sin of compromising. Ano nangyari dyan? That's the sin of compromising. Sabi mo nga, compromising. Yan, the sin of compromising. So, hindi na po tayo magugulat kasi hindi nga nagkamali ang Biblia. Kasi sa panahon natin ngayon, talamak po ang sin of compromising. Tama ba? So when talking about compromising, makikita mo yan sa politics. Sabi sa politics, bawal mamigay ng pera, namimigay tayo ng pera. Yung iba naman, para hindi masyadong halata, tabo. Kasi po may mga tabo po di sa bahay ninyo, di ba? Nalala ko, ba't siya, sa Nalshan po, pambihira. Lagi kong nakikita yun, yung sa tabo nila mama. Sabi ko, ay, kaya nung botosan na, boto ko na rin. No? Kasi, lagi, ano pala, no? Very effective din pala yung mga tabo. Kaya, okay po ba? So, ang daming compromising. Tama po ba? Sa government, okay, dapat may kasunduan bago magawa ang project. O kaya naman, sa showbiz industry. Meron po ba ditong nasa showbiz? O ma-showbiz lang ang buhay mo, di ba? Meron nangyayari po yan. Okay? O kaya naman sa school, kung sino ang mayaman, sino ang mas malakas, sila ang pinapakinggan. O kaya naman sa workplaces po natin, palakasan. Makikita mo yan minsan sa mga paliga, di ba? Parang nabenta na yung laban. Compromise. Parang hindi na masarap manood. Actually, nangyayari po yan mostly sa boxing. Tama mo ba? Basketball, I think, nangyayari rin po yan. Di ba? Minsan sa referee, hindi naman foul, pero foul. Pero yung sobra yung foul, hindi tatawagan. So, nako-compromise. Nakakalungkot. At minsan, ang malala, makikita mo po yan sa loob ng simbahan. Sabi mo nga, naku po. So, mabigat itong mensahe, itong message natin this morning, pero giginhawa naman tayo once na palayas ang kasalanan na ito sa ating buhay, sa simbahan, sa bayan, at sa bansa. So, samahan niyo po ako, pag-usapan natin yan ngayong umaga. Okay, paano nga ba natin maiiwasan at mapaglalabanan ang compromising? So join me on my message entitled, Di na ako lalayo, compromise. Sabi mo nga, compromise. Sige po, tayo po ay manalangin. Father, we thank you for today. Ganda ng ginawa mo, first service. Dalangin ko, Lord, na patuloy kang kumilos sa amin. We ask for your wisdom, Holy Spirit. Salamat po sa mensaheng ito. I pray, lalabas kami sa lugar na to, Lord. Alam ko, talamak ang compromising. Or sometimes we even compromise even if we are Christians. Lord, today lalabas kami na meron kaming excitement na gumawa at gawin ang tama at sirain ang kasalanan ng compromising sa aming mga buhay. Ito pong aming samot dalangin, Lord Jesus' name we pray. Amen and amen. Pinakamalakas pong palakpak sa Lord. Come on! Woo! Thank you, Jesus. So pag-usapan natin the sin of compromising in the book of Revelation. So, ang book of Revelation is the last book in the Bible. At sa book of Revelation, ito po ay, kaya nga siya Revelation, kasi nagpakita ang Panginoon Diyos through Apostle John, okay, ng mga
signs o kaya mga mangyayari in the future. At ilan po sa mga ipinakita sa Book of Revelations are the sins of compromising. So unang-una, makikita natin yan si Balaam. Yan. Binabalaam kita. Iba po yun, no? Revelation 2:12-14, to the angel of the church in Pergamum, write, this are the words of him who was the sharp double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. Next. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city, where Satan lives. Nevertheless, I have few things against you. These are among you who what? Hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin, so that they eat food sacrificed to idols and committed to sexual immorality. So, mabigat po itong teachings of Balaam na ginagawa sa simbahan of Pergamum. So, when we talk about Balaam, okay, ito yung mga teaching about sexual immorality, greediness, and idolatry. So, mabigat po ito. Ang church sa Pergamum ay nagko-compromise sa mga maling turo na nagli-lead sa mga tao sa simbahan mag-commit ng sexual immorality, greediness, and idolatry. Diba? May ilan sa simbahan na nagsasabing okay lang daw ang sexual immorality. Okay lang yan, pinapatawad naman tayo ni Lord. Okay lang daw makipag-sex kahit bata ka pa. Okay lang daw makipag-sex kahit hindi asawa. So, yan yung mga nangyayari nung panahon po nila. May ilan din po sa simbahan na ganid sa pera. Kaya ganid, ano bang tamang pagbigkas? Ganid sa pera, di ba? Parang lahat na lang gusto merong perang ma-produce, di ba? O kaya naman, they always rush to profit. Gusto lagi kikita, gusto lagi may pagkakakitaan. So, iyon ang nangyari po sa kanila. Ang malaking problema, kahit ganito na po ang nangyayari sa Church of Pergamum, hindi nadidil ng church of ang compromising, kaya ngayon sumulat ang Diyos sa kanila. Yung pastor o kaya yung leader ng simbahan, hindi walang ngipin ng simbahan para ayusin at sirain ang ganitong compromising. So sumulat ang Panginoon Diyos sa kanila. So lumalabas that God is against compromising on every level. Diba? Hindi, pastor, ano lang naman intermediate lang naman yung compromising ko, sa school lang naman. Malit na bagay lang, di ba? Hindi pwede. Kay Lord kasi maliit o malaki na compromising pa rin yun. Amen ba yun? So, ibig sabihin, minsan nagagalit tayo sa mga tao sa gobyerno, grabing compromising, grabing mga pangit na ginagawa. Pero tayo rin pala sa mga buhay natin, sa school natin, sa sarili natin, sa asawa natin, yung maliit lang na compromising ay wala ring pinagkaiba sa compromising nila. 2 Peter 2:15, they have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Bezer, who loved the wages of wickedness. So, grabe, no? Nung panahon pala na yun, talamak talaga ang way of Balaam or teachings of Balaam. Next is Jude 11, NIV, woe to them, they have taken the way of Cain, they have rushed for profit into Balaam's error. Hindi sila prophet profit. Talagang gusto nila lagi may pagkakakitaan. They have been destroyed in Korah's rebellion. So minsan, no, even Christians, para lang sa pera, makikipag-compromise. Pero wag po kayong mag-alala, if we fall or na bumagsak po tayo dyan, mamaya pag-aaralan natin paano tayo makakalaya. Amen? Are we excited? So that's number 1, si Balaam. Pangalawa naman, so binabalaam ko po yung mga katabi ninyo, di ba? Sa mga teachings of Balaam. Pangalawa, si Nicolaitans. Okay? Familiar po ba kayo kay Nicolaitans? Barkada to ni Ay, wala. Nicolaitans, Revelations 2:15, sabi diyan, likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. So ito naman, pangalawa, si Nicolaitans naman, yung mga turo ni Nicolaitans. Ang Nicolaitans sa Greek po is Nikkei and Laos. Ibig sabihin, to conquer or subdue, or yung pangalawa naman, people. So pag pinagsama natin, Nicolaitans means those who conquer and subdue the people. According po sa writings of the early church members or leaders,
lumalabas na si Nicholas pala taught a doctrine of compromise. Sumulat siya ng katuruan patungkol sa doktrina ng compromising, implying that total separation between Christianity and practice of occult paganism was not essential. Parang ganito yan, para mas maintindihan natin. Sabi niya, kahit Christian ka daw, okay lang maging makamundo. Yan yung tinuturo niya. Hindi dapat pinaghihiwalay yan. It's not essential, hindi siya essential. Okay po ba yon? So dahil doon, pambira, naku po, mga Kristiyano, nagko-compromise na rin. No wonder why, magugulat po tayo, maraming tayong nakikitang Kristiyano na ugaling demonyo. Tama ba? Huwag kang titingin sa katabi mo, di ba? Mukha lang siguro siyang demonyo. Hindi, joke lang, no? Pero, okay, Kristiyano yan. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, wala dito yun. Hay, buti na lang. Amen? And you know what? Compromise is also fatal to your life. And it is fatal to the life of the church. When we talk about fatal, ibig sabihin po niyan ay nakamamatay. Ang pakikipag-compromise pala ay nakamamatay ng isang buhay at sa buhay ng isang simbahan. Kaya nitong patayin ang career mo. Marami akong nakita, bumagsak sila sa career nila because nag-compromise. Yung iba, siguro sa una, hindi makikita yung pagkakamaling ginawa mo. Sa una, ganun naman lagi. Pero sabi ng Bible, walang sikretong hindi maibubunyag. Tama ba? So, kung pinagpili kayo, di ba, to choose your career, o kaya naman makipag-compromise na lang o mawalan ng career, sana piliin pa rin natin na huwag makipag-compromise. O kaya naman, kaya nitong patayin ang business mo. Hindi, okay lang to, di ba? Kaya ginagawa naman ng karamihan, kahit mali, gagawin na. Alam mo, ikakasira ng business mo. O faith mo kay Jesus, in worst case, kaya nitong patayin ang buhay mo. Kaya nga po, even sa church, pag ang church na fall sa sin of compromising, dito na magsisimulang mamamatay ang purpose at calling nito. Kaya sa totoo lang, no, merong, talala ko nga, merong isang story. Familiar po kayo sa Starbucks? Yung mamurahil lang na kape, di ba? Yung, wow. Di ba? Yung juice nyo lang po yun eh, di ba? Ang Starbucks po, alam nyo ba, dumating sa time ng Starbucks ay bumagsak din, no? Dumating sa time, dami na nilang binibenta, siguro may mga pares, siguro, mga fried chicken, mga ganyan. Ano ba? Chicken Joy. To make the long story short po, kung ano na nang binibenta nila, so nung bago bumagsak ang Starbucks, bago sila bumagsak, nag-meeting sila, sabi niya, ano ba ang reason bakit tayo nandito? So bumalik sila, na-realize nila, dito tayo para mag-produce ng kape. So ang ginawa nila, tinanggal nila lahat ng mga binibenta aside from kape. And the rest is history. Ito na po sila ngayon, di ba? Ang ganda na ng Starbucks. Bakit? Kasi andun yung purpose nila eh. At alam niyo po ba, kapag ang simbahan na fall na po sa compromising, mawawala sila sa main purpose nito. Kaya makukulat kayo, maraming simbahan, parang wala nang nangyayari. Why? Kasi nakikipag-compromise na. It promotes pluralism, humanism, and secularism. And last but not the least is si Jezebel. Yan. May mga Jezebel. Parang katunog ng asawa ko, no? Pero hindi siya to. No? May mga Jezebel. Parang si Kuya Joel. No? Malayo pa rin. No? Revelations 2:20-21, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman, Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. Yung, familiar po ba kay Jezebel sa Old Testament? Siya yung diba? Siya yung kinalaban ni Prophet Elijah. Okay? Pero alam niyo po ba na itong Jezebel na ito ay malayo at hindi po siya yung nasa Old Testament Jezebel. Galing po siya sa Church of Thyatira. At alam niyo po ba, upon further learning and study, nagulat po kami. Talagang, gano'n, di ba? Nagulat nga di ba? Lumalabas pala na yung Jezebel dito na binabanggit was pertaining to the pastor's wife ng Church of Thyatira.
asawa pala ni pastor. Ang ginawa niya, anong ginagawa ni asawa ni pastor? Si pastor's wife pala ay mini-mislead ang mga tao sa simbahan that causes them to fall into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Kaya pala nangyayari din sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin lang po niyan, not even church leaders, ministers, and workers of the church ay hindi ligtas sa sin of compromising. Imagine mo yon, yung asawa niyang pastor, ginagamit ni Lord, tapos nagalit si Lord, sinabihan niya, sobrang focus mo sa ministry, nakalimutan mo yung asawa mo, na-fall na sa sin of compromising, na nagkukos siya ng malalaking mga kasalanan na naglalayo sa akin. Kaya po gusto ko lang pong i-remind din sa inyo, huwag niyong sabihin, ay hindi ako magko-compromise kasi Christian ako eh. Hindi. Nangyari po sa asawa ng pastor sa panahon nila. So mabigat ang sin of compromising. Amen? So ang tanong, sige, parang lungkot po ninyo, kailan po ba kayo? Pinakita ko lang sa inyo yung problema, mamaya pipakita ko naman sa inyo yung solusyon. Ang tanong, saan ba nag-uugat o anong pinaghuhugutan ng sin of compromising? Saan ba nagsisimula ang sin of compromising? Bakit ba tayo na-fall sa sin of compromising? Basahin natin, sige po, sabay-sabay, 1 Timothy 4, verse 1 to 2. Let's read. Teachings ng demonyo. Grabe. Yung mga teachings na yon, gawa-gawa lang yung ng mga sinungaling. Yung mga wala ng konsensya. Pag binabasa ko po ang Pinay version, ganun akong basa, no? For example, parang ganito, di ba? Maloloko sila ng mga masamang spirito ng mga teachings ng demonyo. Yung mga teachings na yun, gawa-gawa lang yun ng mga sinungaling. Grabe, ang bigat. Bigat naman nung pagkasulat ni Apostle Paul dito. So lumalabas, listen to this, na kaya pala nagkakaroon tayo ng maling buhay kasi meron tayong maling kaalaman. Ang wrong teaching ang pinang-uugatan o pinanggagalingan ng sin of compromising. Kaya pala ganyan ang buhay kasi yan yung alam niyang tama. Ngayon, tingnan natin sa Bible, no, yung kung paano hinandle ng Sadducees, okay, ang scripture. So Sadducees error in handling the scripture. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Sadducees po ay parte po siya ng ng spiritual mga authorities. So dati ang pinakakilala ay marami ay ang mga Pharisees. Susunod ay mga Sadducees. Usually ang mga Sadducees po, sila po yung mga nag-i-interpret ng mga scripture. Pero nung time na to, pambihira, hindi nila na-handle ng tama ang scripture. Basahin natin Matthew 22:23-29. That same day, the Sadducees, who say there is no resurrection, came to him with a question. Siguro ikwento ko nila, huwag nang babasahin. Dati kasi sa kultura po nila, kunyari, sa aming mga panganay, ang panganay namin si Kuya Mike, asawa niya Ate Cindy. Ang kultura po nila ng Hudyo, kapag namatay, kunwari, yung asawang lalaki, pangasawa ni Ate Cindy, kailangan asawahin ni Kuya Kenneth at bibigyan ng anak. Kasi importante sa kanila na mabigyan ng anak. Ayan nangyari, sabi niya, meron daw isang babae na namatay na yung 7 asawa, wala pa ring anak. Tapos lahat sila kasal, tapos namatay din yung babae. Ang tanong nila, sige, next mo, ang tanong nila, next, sige, pinaka-last verse. Yan, sa resurrection daw, kaninong asawa yung sa 7? Kasi lahat sila kasal. So sabi ni Christ, ano sabi ni Jesus Christ? You are in error. Sa Pinoy version, ang lala niyan, ang bobo nyo. Mga mali kayo, sabi ni Christ. You are in error because you do know. You do now know. You do not, mali pala yan, you do not know the scripture or the power of God. So kaya pala daw tayo nagiging mali kasi hindi alam ang scripture. Kaya mali ang righteousness kasi mali ang doctrine. Kaya nagkakaroon ng maling buhay kasi meron kang maling kaalaman. Sino po dito bumili po kayo ng cellphone? Alam ko may cellphone tayo lahat. Pero usually pag brand new, may kasamang manuals po yan, right? Pag bumili tayo ng sakyan, ng TV, lahat,
Almost all po ngayon, pag bumili ka, merong mga nakalagay po yun na manual. Sa manuals, nakalagay dyan, paano i-switch, ano dapat siya i-charge. Naalala ko nga dati, no, may bagong bili po kami, galing ibang bansa, na ang tawag doon natin rin, yung lutuan ng manok. Diba? Excited kami, naglagay kami ng manok, ganyan-ganyan. Instead na naluto yung manok, ang naluto po yung lutuan. Sa kaka-excite namin, 110 pala. Hindi namin binasa yung manual. Alam mo, same true. Alam mo, sabi sa Bible, sabi ng Panginoon, ang Bible pala is the manual of life. Bakit maraming sirang mag-asawa? Hindi alam eh. Hindi tumitingin sa manual. Bakit maraming sirang buhay? Kasi hindi tumitingin sa manual. So same true din. Isang malaking kasinungalingan ng kaaway na hindi mo na kailangan magbasa ng salita ng Diyos o ng Bible. Kapag meron kang ganyan thinking, okay lang kahit di yan nagbabasa, malaking kasinungalingan po yun. Pangalawa, isang malaking kalokohan na mabuhay ng hindi nakadepende sa salita ng Diyos. Mamaya, ipuprove ko po sa inyo yan bakit importante na dapat connected tayo sa Panginoon Diyos. O, diba? Excited yung anak ko. Amen. Tanong ko lang po, problema sa atin, sinong nag-i-educate sa'yo? Minsan, nangyayabang pa natin, let me educate you. Pero sino ba nag-i-educate sa'yo? Saan mo nakukuha yung mga prinsipyo na meron ka ngayon? Minsan, sa panahon natin, sa mga vloggers. Diba? Kung ano yung nakikita natin ginagawa nila, ganun na rin tayo. Kaya magugulat kami. May bigla kang naglalakad ka lang, kita mo, nakabangs na siya. Uy, Jungkook. Kaya, sino ba yung mga ganun? Sorry, hindi ako familiar sa mga Korean, di ba? Chim Chacho, ano? Suzuki, hindi ko alam, wala ako masyadong alam, di ba? Kung sino yung pina-follow natin, nagiging ganun tayo. Kung ano yung kaya magugulat po kayo, ako naniniwala ako, di ba? Aside sa, of course, wala namang relasyon ng mahirap, tama ba? Lately, naging uso po yan, yung hiwalayan ng mga mag-asawa, okay? At parang hindi lang siya nangyari eh. Parang yung iba, parang gumaya na rin eh. Yes, naniniwala ko mahirap talaga, 'di ba, sa isang mag-aasawa. Kaya nga amazed ako kasi yung puso, pinupush talaga nila to really fight for love. Kung puro na lang ang makikita natin, naghihiwalayan wala nang maniniwala sa forever. Wala nang maniniwala sa context ng marriage. Ba't pa kayong papakasal, maghihiwalay din pala? Compromising. Saan nakukuha yung prinsipyo? Sa YouTube? Kay Peppa Pig? O, 'di ba? Peppa Pig talaga. Kanino pa ba, 'di ba? Sa Facebook, sa TikTok. Nakakalungkot. No, meron pa yung isa, no, merong yung nakalimutan, hindi ko mahanap yung picture no, pero sabi niya, "Hello, it's 2020. It's normal na lang na ganito ang dapat ginagawa." Wow. Makakarinig ka ng ganun, maririnig ng anak mo, normal na lang daw 'yun. Kagawin na po nila 'yun. Kasi 'yun yung nag-e-educate sa kanila. Kaya nga sa totoo lang po, maging maingat po kayo kasi isang open mo lang ng Facebook ngayon, ng YouTube, ng TikTok, pwede ka nang ma-educate at dyan na iikot ang buhay mo. Okay lang na hindi kayo kasal, basta mahalaga, mahal yung isa't isa. Wow! Wow! Di ba? Nakakalungkot. Di ba? Sana andun pa rin tayo, we desire pa rin for a godly marriage. Di ba? Amen! Yung iba, okay lang daw, kahit di mag-aral, diskarte lang. Sabi ko, wow. Sabi ko, sana hindi na pala ako nag-aral. Importanteng diskarte, importante rin ang pag-aaral. Diba? Nakakalungkot. Pambira, yan ang finifeed sa atin ng social media. Ang tanong ko po sa inyo, knowing all of these things, what to do now? Anong gagawin natin para labanan ng compromising? Number 1, paano labanan ng compromising is to remain in Christ. Sabi mo nga, remain in Christ. John 15:1-5. Can we read? Basahin po natin. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, inaalis siya sa akin ang mga sanga na hindi nagbubunga at pinuputol at nilininis niya ang bawat sangang nabubunga para lalo pa itong magbunga. Next. Nakakonect din naman ako sa inyo. Ito na yun. Ang sanga kung dapat connected siya sa mismong puno. Ganon din kayo.
Hindi kayo magkakabunga unless connected kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakonect sa akin at ako sa kanila. Kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Grabe, napakalinaw. Sinabi ni Lord, ako. Hindi niya sinabing simbahan. Hindi niya sinabing doktrina. Hindi, sabi niya, si Jesus daw. So the best thing to do is to remain in Christ. Alam niyo po, anumang tukso, anong challenge. Kasi sa totoo lang, pag everyday naman, natotest tayo sa compromising. Makikipag-compromise ka ba? May challenge lagi yan, may testing lagi yan sa trabaho. Pero sana, lagi mong piliing manatili kay Christ. Isang araw lang po, madaling araw, nagulat ako, may tumatawag sa akin, one of my disciples. Sabi niya, Pas, grabe, na-challenge ako ngayon sa work. No, parang natitest ako to compromise on my belief. Sabi niya, kasi pag hindi, parang tatanggalin ako sa trabaho. Sabi ko sa kanya, maganda naman yung trabaho mo, maganda yung meron ka ng trabaho, ganyan. Pero sabi ko sa kanya, lagi mong piliin si Christ. Salamat sa Lord, pinaglalaban po niya si Lord sa kanyang trabaho. Sabi niya, Pas, I'll do my best to reach them out. Sabi niya, trabaho lang. Pero kung pipiliin talaga ako, piliin ang Diyos o ang trabaho, hindi ako magdadalawang isip na piliin ng Panginoon Diyos. Wow! Sabi ko, saan ka makakakita ng mga ganong tao ngayon? Ngayon, di ba, magko-compromise tayo, manatili lang sa trabaho. Sige po, okay lang po. Oh yes po. Wala tayong magagawin, wala tayong pera, wala tayong pero nagko-compromise. Dapat ang goal natin lagi, sa buhay is to remain in Christ. Sa bawat decision natin, yung manatili sa Diyos. Ang problema, di ba dapat tanong natin, paano ako magbi-business nang hindi napapalayo sa Diyos? Di ba marami kasing tao, nagpipray ng business, magpipray, yumaman sila. Nung yumaman sila, nung nag-business sila, nawala kay Lord. Hindi nag-remain kay Christ. Sabi ni Lord, without me, kung hindi ka nag-remain sa akin, hindi ka magbe-bear fruit. Maybe makikita mo parang blessed ka, pero along the way, tatanggalin niya ng kaaway. Paano kung magtatrabaho nang hindi napapalayo sa Lord? Amen. Naalala ko nga, hindi ko alam kung nandito pa si architect, meron tayo si architect, yung Rochelle. Si architect Rochelle daw, halos ayaw daw silang kunin ng government. Kasi nga, stricto talaga sila at ginagawa nila yung tama. Architect sila, di ba? Minsan may project, sometimes may compromising, dapat 1 million yung project, gagamitin lang 500. Mahahati na yun Minsan, for example, magugulat kayo, di ba? Yung iba nga, ghost project pa nga May pera, pero wala kang nakitang project. Nasaan yun? Ginosting. Kung pambira, pati pala yung project, ginoghost, di ba? Magugulat ka, project 10 million, mabawasan muna dito, magiging 9 million, magiging gato, hanggang magugulat ka, yung mismong gagawa ng project, nasa 500,000 na lang. Tapos pagagalitan yung gumawa ng project, na-compromise na nagigets niyo po ako. Nangyayari po yan, right? Hindi po sa Manawag. Amen? That's my declaration. Hindi sa Manawag. Amen? Siguro huwag tayo mag-mention, di ba? Amen. Nakakalungkot. Paano ko papasok sa love life na hindi napapalayo kay Christ? Kasi maraming pumasok sa love life, pero napalayo kay Christ. Listen to this. Pag nawala si Christ sa equation ng buhay mo, siguradong diyan ka na magsisimulang makipag-compromise. Pero sana, lagi nating piliin to remain in Christ. Okay ba yun? Piliin natin lagi ang Panginoon sa ating buhay. Last but not the least, as we end, paano natin labanan ng sin of compromising? Devote yourself to Christ and the apostles' teaching. So Acts 2, sige, pakipicture muna, baka hindi nila na-picture. Nakita ko kasi may nagtatas, biglang binabaka agad, di ba? Nangyayari na po ba sa inyo yun? Saya-saya mong pinicture, di ba? Hindi mo na nakuha, no? Balik mo. Parang hindi mo narinig. Devote yourself to Christ and the apostles' teaching. So, i-devote natin yung sarili natin sa turo ni Kristo at sa kanyang mga apostol. Acts 2:42, 46 to 47, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and prayer. Verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So,
kanino at saan ka nagbababad. Kasi kung kanino tayo babad, ganon tayo magiging. Tama po ba? Kung sino yung kasama mo, sabi nila, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Pero iba na ngayon, tell me what you watch, and I will tell you who you are. Tama po ba? Alam niyo po, para labanan ang sin of compromising, devote yourself only to Christ and the apostles' teaching. We need a daily dose of Scripture. It's our only offensive weapon. Sa Bible po, nagpakita ang Panginoon ng spiritual armor. At lahat po ng armor, puro defensive. Walang panlaban, defensive lang lahat. And there's this one offensive weapon, and that's the Scripture. It's the Word of God. So kahit anong depensa natin, kung hindi natin kayang mag-opensa, kawawa po tayo. Kaya maraming Kristiyano laging tinitira ng kaaway. But starting today, decide to start doing your daily devotions. Naalala ko si Kuya Joel, speaking about daily devotions. Si Kuya Joel kasi dati pambira to. Everyday talaga. Kami, nag-stop na kami nagde-devotion everyday. Parang twice a week na lang, thrice a week. Ito, nagde-devotion pa rin. Hindi ko alam kung meron pa rin ngayon. Meron pa ba Kuya Joel? Medyo na lang daw, no? Pero ano pa yun niya? Actually, babalik. Lahat naman tayo babalik. Amen? Pero sana, nakakalungkot na wala na yung sa simbahan. Hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible. Kahit isang chapter lang minsan, hindi na natin nababasa. Pero sa Facebook, pambira, nakailang scroll na tayo, dami nating nalaman. Nawawala na sa maraming Kristiyano. Pero di ko makalimutan yung isa sa revelation ni Lord sa akin, sa impression niya. Basahin natin to, ang ganda, no? Bawat araw pala ay maaring may masiselang tema. Lengguwahe, karasan, sexual, horror, at droga na hindi angkop sa isang mananampalataya. Kaya kailangan pala natin SPG, striktong patnubay ni God through the Scripture. Hindi natin alam eh. Alam mo, sabihin, kayang-kaya ko na to. Hindi ako makikipag-compromise sa work ko, nagawa ko na noon, no. Every day we will be tested. Minsan may mga karahasang mangyayari sa buhay natin. May mga mapapangit na mga lengguwaheng maririnig mo na matitempt ka to compromise. Sometimes drugs. Wag naman sigurong horror. Pastor, nakita ko yung kapatid ng asawa. Horror, di ba? Iba po yun, ha? Sometimes sexual na hindi angkop sa bawat mananampalataya. Pero sabi ko nga, a daily dose of Scripture a day can save a Christian every day. So we need ang SPG. Sana ninyo makalimutan to. Striktong patnubay ni God through the Scripture. Ngayon, bago po tayo magtapos, alam niyo po, di ba pinag-usapan natin devote yourselves to the apostles and Christ's teaching. Bago namatay yung mga disciples ni Christ, alam niyo po ba na nakagawa sila ng tinatawag nating Apostles' Creed? When we talk about Apostles' Creed, ito yung kabuuan na pinaniniwalaan ng mga apostol at ni Jesucristo. Yun yung turo ng mga apostles. Are you excited na malaman? So babasahin ko po ang Apostles' Creed at mamaya kakantahin natin to. Ito ang pananampalataya at pinaniniwalaan natin. Ito na po yung buod. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His Son, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. And you know what? For centuries, ito ang tinuro ng mga disciples ni Christ. Nothing more, nothing less. Kaya hindi sila nag-compromise kasi nag-focus sila dito.
Balikan natin, paano natin lalabanan ng sin of compromising? Ano number 1 natin? Remain in Christ. Pwede ba? Lagi nating goal, yung manatili kay Christ. Amen? Kahit hindi na sa isang church, kahit hindi na sa isang tao, para lang kay Lord, kay Kristo. Amen? Pangalawa, devote yourself to Christ and the apostles' teaching. On my conclusion, basahin ko po, 1 Timothy 1:16. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who will believe in Him and receive eternal life. Alam niyo po ba na ang sumulat ng scripture na ito ay si Apostle Paul? Sa mga hindi nakakaalam, bago naging disciple si Apostle Paul, una muna siyang isa siyang lawyer na educated priest. Ibig sabihin, pwede siyang maging Pharisee at pwede siyang maging opisyal ng gobyerno. Matalino tong mamang ito. And yet, he considered himself. Anong sabi niya? I am the worst sinner. Grabe. Isang kilalang spiritual authority, isang matalino at magaling, pero sabi niya, nung nakilala niya si Lord, na-encounter niya si Jesus, sabi niya, ako yung pinakamatinding makasalanan. Alam mo kung bakit? Kasi mali ang doktrina at kaalaman niya. Ang wrong doctrine pala ay nagdadala ng malalaking kasalanan na nagdudulot ng masasakit na pangyayari sa buhay ng isang tao. Alam mo, maraming bumagsak ang buhay dahil wala silang tamang doktrina, wala silang tamang kaalaman. Pero ang good news ko po sa inyo, ang right doctrine, listen, ang right doctrine naman ay inilalayo ang tao sa malalaki at mababigat na kasalanan at inilalapit sa masaya, fulfilled, at satisfied life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya pwede ba, listen to this, makinig po kayong lahat, kaya pwede ba, tuwing masusubok tayo pag uwi natin ng bahay, pagpasok sa school, sa trabaho, tuwing masusubok at itetest tayo ng sin of compromising or to compromise sa isang bagay, just remember this. Ano yun? You are not cheap. You are not for sale. Last but not the least, I am a Christian. Of course, I will not compromise. Palakpak po sa Panginoon. Tatayo po tayong lahat. Sige po, let's all stand up. Whew. Before we end, we will just sing this